ating flowers po ngayon. Pinapasalamatan po natin ang nagkaroon ng bulaklak, si Sister Connie Sangay at family. Amen. Sila po yung nagkaloob ng ating magandang bulaklak ngayong araw. At sa birthday naman po, mismo pala ngayong araw na ito. Napagay po natin, ngayon po April 12. Ayan, Sister Connie Sangay. Salamat tayo. Ayan. Ayan, harap po, walang picture eh. Happy birthday, Happy Connie. At sa 18 naman po, si Sister Eliza Bautista. Ayan, happy birthday, Happy Eliza. Eliza. Okay. And of course, binabati rin po natin ng happy wedding anniversary, Brother Boy and Ate Aileen o Asi. Sa ating naman po na 15 Wednesday. So, happy wedding anniversary. Meron po ba tayong bisita ngayong araw nito? At meron akong parang meron balik kapilya, no? Binewelcome po natin ang kamukha ni Ninong Rene. Brother Rene, Round Video. Yan po yung talagang kamukha ni Ninong Rene. Kasama niyo po siya, ano? Siya, ano pa pangalan nito? Ano gano'n ang pangalan? Ina. Tina. Ayan. So, welcome po. Kasama yung natin yung meron pa ba? Wala tayo manis. So, tayo po tayo mga kapatid. Tayo po yung magkamayan. At tawagin po natin ang ating pong welcome song. We're so welcome. We're so welcome. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. May panalig na kami rito. Pagmali ng Kristiyano. May panalig na kami rito. Pagmali ng Kristiyano. Awitan po natin ang mga nagsasalamat ng birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. For the goodness salvation. Oh, let me have you. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Pwede lang po tayo maupo. Tapos po tayo marami sa ating mga kasama sa inyo. Nawatin po natin natin sa pastor. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At alam ito po ang ating mga announcement. At ngayon po ay linggo. At pupurihin natin, sasambahin, dadakilain ang ating Panginoon. Okay, so unang po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating sports festival. At palakpakan natin ang lahat. Siyempre, nagpapasalamat natin, no? Nandun ating adult, salamat sa inyo. Nandun ang ating mga young people, no? So, yun po yung Asampa Sports Festival. At salamat po sa lahat sa mga nag-ayos ng sasakyan kay Ate Jenny. Ano po? At salamat po sa lahat na nagtulong. Salamat po sa pakikiisa. At sa mga nagparong pagkain. Salamat po. Panalo na tayo sa Panginoon. Ano po? Pero
yung ating pong Taguig Sports Festival. Tawagin po natin si Tito Carlo. Okay, maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at inaos po natin ang ating pong Kasamba Sports Fest kahapon. At alam ko po na marami po sa inyo ang sasakit kayo mga katawan at bumili ng pamahid sa sakit ng katawan. Okay po. Ito po yung mga naganap kahapon at ito po yung ating mga natanggap na napanalunan po ng ating mga kapatid. Unahin po natin, ayun po, Sports Festival sa youth category po, 4th place, basketball boys. Ayan. Palakpakan po natin ang ating mga boys na mga youth, ano? At 2nd place naman po, volleyball boys. Ayan. Galing. 3rd place, volleyball girls. Ayan. Talagang napakaganda ng laban nila kahapon. Ano po? Napanood nyo lamang. Yun. At 4th place, badminton boys single. Ayun. At pagkalit naman po, 4th place, badminton girls single. At meron din po tayo, 2nd place, chess boys. Ayun. At 2nd place, chess girls. Ayun, napakagaling. Napakatalino ng ating mga youth, ano? At ayun po yung ating po sa youth category. Ayan. Sa atin naman po, adult. Ayan naman po. 2nd place, basketball boys. Ayan. Napakahirap ng pinagdaanan namin. Purihin po yung Panginoon, ano? Mabot kami sa finals. Ayan. 4th place, volleyball girls. Ayan, masasakit yung mga katawan ng ating mga nanay, ano? Pero lumaban pa din sila. Ayan. At 2nd place, chess boys. And 2nd place, chess girls. Bawi-bawi tayo sa chess. Ano po mga kapatid? At nagpapasalamat po tayo sa mga nag-aasikaso kahapon. At sa mga nakasama po namin, kasama din po namin ang ating Deacon. Sinuportahan po ang ating pong gawain po sa guwa-guwa. Ano po. At napakabuti po ng Panginoon dahil wala pong na-injury sa ating mga players. Ano po. Bagamat masasakit po yung kanilang mga katawan. At pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at maraming pong salamat. Palakpakan natin ang GBC. Ako. Salamat po. At yan po ang ating result ng ating mga sports. Congratulations po. At basta sumali ka lang dyan, panalo-ala sa Panginoon. Ano? Kasi nga po ay sinuportahan mo ang gawain ng mga iglesia po natin. Okay. Ikiramay po tayo sa pamilyang Baltasar. Ano po? Dahil po ginawa ng Panginoon, umuwi na sa Panginoon, si Ate Cynthia, isa po sa ating Bible study. So, nakikiramay po tayo sa kanila, at gayon din, nakikiramay din tayo sa pamilya Juanyo, at ito po yung nanay ni Albert, na isang Bible study din natin. Sila po yung mga nagsitaktak sa Panginoon. Alam ko kung sila ay umuwi na sa Panginoon. Sabi ko nga kapag sa aking preaching, yung awit natin, puro makalangit. Kasi alam natin pa na sila sa langit. Nandun na sila, kasama na ng Panginoon. Okay po, salamat po. At nakaraos din tayo sa mga iba pang gawain. Ano po? Susunod naman ay day out. Yan. Ang nakalagay sa atin ay April 13 to 15. Napakalapit na nito. Ano? Kaya lang, maghahanap pa tayo na lugar. Ano? So, suggestion mo ng mga deacons kanina, sa meeting namin, Pastor, isang tingdog na muna tayo para medyo mabawasan muna yung ating gastos kasi na yung ating sitwasyon. Okay naman yun, ano?
So, dalawa lang ang pagpipilian natin, yung malapit na lang para lahat makasama. No? Titingnan natin kung alin yung mura. Una, yung jet farm. Okay, tanong na lang po kung magkano ang dito ni Atenea. Jet, yung dati. Tapos yung yung kakilangang teacher ni Atenita, yung ano bang nasort yun? Juanito. Oh. Mas mura yun? Juanitos. Tsaka malapit na. No? Sige, kung ano yung open na date, pakisabi lang po sa akin para may announce natin. Yung mga bautismohan, yung magpapabautismo, mag-ready po kayo. Dahil nanaas na rin natin ang ating baptism. No? Candidate na yung anak ni Vito, Gaspar, si Joshua, si Juan, no? At meron din sino ba yung isa? Taraneda, meron pa? Okay, so lalo mo nang hindi pa nababautismohan, ay magkakaroon tayo ng araw ng bautismo para po sa ating day tour o GPC day out. Ano mo? Day tour na lang muna tayo. Okay, next po, ang council meeting po, nakatakda kayo after lunch, mga alauna. Kasi dami natin mag-uusapan. Nasettle na po yung aming compromise agreement. At yun na po, lumalakad na po ang araw ng ating mag-stay. Marami po tayong sasayos. Unahin natin yung temporary shelter ng ating church. Yun yung pinakamahalaga. Okay, so may awarding po, magkaroon ng worship, perfect attendance award. Yan, walang absent. Okay. Tapos nakatakda rin po pala ang jail ministry. Yan. Salamat sa naging sponsor. Pinagpapala po tayo ng Diyos sa mga gawain kaya. April 18, nakatakda ang men's jail ministry. Kumama po ito. Ayon po kay Quenbergs. At ngayon din, nakatakda rin sa April 20, jail ministry for women's naman. So, purihin po ang Panginoon. Ako nagugulat. Laging may nag-sponsor. Kasi, sa totoo lang, pag nag-sponsor kayo yan, hindi kayo namamala. Nag-i-invest kayo sa langit, mga kapatid. Yun yung the best investment na nagagawa po natin. So, salamat po sa lahat ng mga announcement na yan. At ngayon po ay gumawa po tayo sa ating pagpuri, pagsamba sa Panginoon. So, pakiusap po, ano man po bagay na makahahantang sa ating gawain, saan kami po muna natin. Pag-uusap, yung kwentuhan, i-stop po natin yan habang tayo nag-worship. Ano man ang concert ninyo, naniningin man kayo, itigil niyo po. Kung may pipirmahan, after service na lang po yan. Concentrate po tayo lahat sa pagpupuri sa Panginoon sapagkat ito ay oras natin sa pakikipag-usap sa Kanya, pagpupuri at pagsamba. So yun po ang ating gagawin habang tayo ay nag-worship. Amen for that. At tawagin na po natin ang ating praise and worship team para makunahan po tayo sa ating awitan and kumain.
patuloy po natin siyang pupurihan ngayong umaga ito. So before we sing our worship song, gusto ko lang itanong po kung araw-araw po ba natin, sa buhay po ba natin, inaalala po ba natin yung ginawang sakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Lagi ba natin inaalala kung paano at gaano kahirap at sakit yung kanyang pinagdaanan? Na ikaw na hindi naman karapat-dapat, na ikaw na isang maruming basahan, na ikaw na isang makasalanan, pinag-alayan niya ng buhay. I wanna tell you na hindi naman yung pako, yung naging dahilan kung bakit na nanili yung Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Alam niyo po kung ano? Yung pagmamahal niya po sa atin. Yung pagmamahal po niya sa atin, yung naging dahilan niya para manatili siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi pwede naman po siya bumaba. Pwede naman po niya hindi gawin. May choice naman po siya na hindi, ako mo inyong mga kasalanan natin, pero ano po ang ginawa niya? Nagpapako siya, naghirap siya para sa atin. Kasi alam ng Panginoon na without this sacrifice, wala kang matutubuhan. Wala kang pag-asa na maligtas. Mananatili ka lang makasalanan. Mananatili ka lang marunong. Mapupunta tayo sa lahat. Mapupunta tayong lahat sa impyerno. You may no hope from heaven. No hope for eternity. Kaya pinili na ibigay ang kanyang anak para mamatay para sa iyo, para sa kasalanan natin. Sana wag po natin kalimutan na Jesus died for you. He suffered an unimaginable death because of you, because of us. Kaya itaas natin ang ating mga tinig dahil ito lamang yung mga iaalay natin, magagawa natin para sa Panginoon. Ito lang yung maibibigay natin. Para dyan sa binigay niya sa atin na pag-asa. Hindi lang siya naghirap, hindi lang yung mga kasalanan natin, kundi binigyan
Diyos, sa dakilang po namin Ama, maraming po salamat sa mga ito. Narito po kami lahat. Kami po rin nagpupuring nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong pangalan. Binababa po namin ang aming mga sarili. O Diyos, samahan niyo po kami ngayong araw na ito sa aming pagsamba. Pinupuri ka namin, dinalangin ang Panginoon. Ano mang pong bagay na nagawa namin na hindi tama sa iyong harapan, patawarin po kami, gawin mo para pagdapat sa mga ito sa iyong harapan, Panginoon, at sa aming pagtutulong. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng pagpapala. Salamat sa pag-iingat po, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa aming mga naging gawain, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay. Patuloy ka namin pinapupurihan, pinasasalamatan ngayong umaga ito. Sa iyo po, Panginoon, ang pinagpataas ng pagpuli. O Diyos, talaga naman po namin, patuloy po kami samahan, Panginoon, sa umaga ito, sa aming po pagsama sa iyo. Dahil kung bawat bahagi ng gawain ngayon, pagpalain mo, siya siyang makita, at kami umababa, Panginoon. Sa bawat gagawin namin, ikaw ang sa mapapulitan, Panginoon. O Diyos, niladala ng Panginoon, ang pamilya Baltasar, Panginoon, patuloy mo silang bigyan ng kaaliwan sa kanilang kalungkutan, Panginoon. Dalayan ko, bigyan mo sila ng panagana ng puso, alaasa, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa bawat bagay na ginawa mo para sa amin, Panginoon. O Diyos, sa amin pong mga gagawin pa sa aming meeting ng council, ilagay mo sa aming puso ang bagay na aming pang gagawin, Panginoon, para sa iyo gawain, Panginoon. Samahin po kami sa buong maghapon nito. Daladalahan ko rin siya, Panginoon, ang aming mga ka-iglesia ngayon, nagkakaroon ng ganitong gawain. Pagpalagin mo rin sila, Panginoon, paunahan ng lalaki gagamitin mo, bigyan mo po sila ng kapangyarihan, Panginoon. At patuloy din namin sa iyo, dinadalangin ang kalagayan ng buong mundo, Panginoon, sa mga nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Hangan pa rin po namin at manalangin ng kapayapaan, Panginoon. Ang dalayan ko, ikaw ang siyang pumilos, ikaw ang siyang humawak ng lahat ng bagay, Panginoon. At alam ko may ginagawa ka, Panginoon, sa lahat ng bagay na nangyayari ito. Ngunit sa ilangan mo kami patuloy na nagtitiwala, Panginoon. Salamat po, binabalik po namin sa lahat ng kapuritan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, tayo naman po lahat ang tumawid. Nawilang natin po. Lahat ng Jesus, papulihan. Lahat ng Jesus, papulihan. Ready? Sing! Galang Jesus, papulihan. Ating pag-iwan. Siya ay ating tulungan. Ito po yung ating babasahin ng may salitan o tayo mga Tagalog. Talatang ito hanggang yung tatlo sa palatang tatlo. Kung hindi po natin na kaya po yung hindi namin sa pagkakata. Ang may pakinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nalalaman ko ang iyong gawa na ikaw ay hindi malasing sa malapit man. Ibig ko sanang ikaw ay makinig o makinig. Sapagkat kinuha
sabi ng Espiritu ng mga Ecclesia. Itin ang ating ang Ama ay papuri ka, ang Espiritong banal na mamataong inalang at ng kanang Ay wisap sa aking daming magpasalamat sa Diyos. Banal at makapangyarihan ng Diyos. Muli, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga labi. Upang ikaw ay buwalhagin at pasalamatan sa pagkatapos muli ang isang linggo. Nasumay yung kamay lahat ng aming pagkakailangan. Kakainin, pag-iin, magabay pusa namin. Panginoon, salamat po. Buong puso ka namin winawalhati, pinagpupurihan. At higit sa lahat, Panginoon, di mawawaglit sa aming isipan at puso ang pagpapasalamat sa kadakilaan ng ginagawa para sa amin. Pinag-iuwi na. Panginoon, salamat po ng maraming. Bukas ang aming puso upang ipakayag po ito, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ka nagkulang sa amin, hindi mo kami pinabayaan. Sa kabila ng hirap ng buhay sa panahon na ito, Panginoon, naroon na nagtaas ang lahat ng mga bilihin, higit sa lahat, Panginoon. Ang pangunahing kailangan ng tao, ng bawat bansa, ng bawat mundo, ang gasolina, Panginoon. Halos hindi na namin maabot. Pero andyan sa Panginoon upang bigyan ng solusyon. Bigyan kami, Panginoon, kapayapaan sa aming mga puso. At lagi kami manalangin, tumawag po sa iyo, na sumakamay mo ang lahat mo ng iyong paghihirap ng mundo. Salamat po sa kakayanan na nagkakaroon ko naman sa amin upang sa bawat araw, Panginoon, makapaghanap buhay kami. Magawa namin ang nararapat. Panginoon, salamat sa pag-iingat mo, pag-ibigay mo ng lakas upang magawa ng bawat isang paghahanap buhay. Salamat po, Panginoon. At sa pagkakalob naman, manatili na buong pusong kahalagahan sa bawat isa pagkakalob. Na huwag kami magkain, huwag kami lagi namin isa puso, Panginoon, ang pagbibigay sapagkat iyon ay isang kalwalhati para sa iyo, Panginoon. Mga bukas palad kami magkaroon, alam namin binabalik mo naman ito. Magpalain mo ang bawat kamay na magkakaroon, magbibigay, upang patuloy ko itong mag-aamit sa iyong gawain. Sa ganito, Panginoon, ikaw ay nalulugod ng lugar. Sapagkat ikaw may sabi, Panginoon, na mas papalad ang nagkakaroon kasi sa tumatanda. Kaya, Panginoon, salamat ko sa biyaya mo lahat na binibigay mo sa bawat isang anak. Sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Panginoon. Amen.
and any more than that. You are not a God in need alone. Everything we can do by your plan. That's just the way it is. You are not alone, but before time began, you were on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're the only one with power, none can contend. You're the only God who's sleeping, days will never end. You're the only God who's worthy of everything we can need. You are God, that's just the way it is. From before time began, you were on your throne. You are God alone, and right now, the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. Unshakable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable, that's what you are. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. Sa Diyos po ang pinakamataas na baba. Amen. Maraming pong salamat sa ating special number. Maraming salamat din po sa ating choir ngayon young people. Mga dalagang pinaalala po silang lahat. No? Kaya aalagaan ko yung mga bagong bata ngayon. Yan, si Jana, isa na yan. Yung mga maliliit yung dala. Yan. So, yung mga bata po, dadalhin nyo sa church, ano, para maalagaan natin silang mabuti. Pang-usog po talaga yan, pang-usog, ano. So, yan po. Nung nagsimula ako, yung mga nakatayo yun, mga bata lang yun nung una, ano. Pero ngayon, malaki na po sila. Praise the Lord, ano po. Patuloy pa rin silang naglilingkod sa Panginoon. I-pray po lahat dyan, matagumpay silang lahat, no? Lalo na sa kanilang profesyon. Nakita na po natin ang paglago nila sa spiritual na buhay. Salamat din po sa ating praise and worship team. Patuloy kayong pagpalaki ng Panginoon. Tumakas na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At pakibuksan po ninyo ang inyong mga
sa aklat po ng Revelation. Ang isang talalog niyan ay pahayag. Ang isang salin pa, Apokalipsis. Yan. Pahayag, chapter 3, verse 7 and 8. Pakitunghayan nyo na lang po sa inyong mga Bible. Ako na naman po mabasa at hinihiling ko po na makikitayo po tayo lahat para po sa pagbasa ng banal na sulat. Aklat po ng pahayag, kabanatang 3, talatang 7 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarahan niya. Nalalaman ko ang iyong gawa. Alam ko kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Tayo po'y manalangin, Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Bigyan niyo po kami ng unawa, ikaw sa magtulong sa amin, sa mga bagay na aming matutunan at magagamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat po ng Apokalipsis o ng pahayag ay isinulat ni Apostol Juan. At ipinakita ng Diyos dito ang mga bagay na kasalukuyang nangyayari, nakaraan, kasalukuyang nangyayari, at saka pinabukasan. In the future. No? Past, present, and future. Pag pinabasa niyo yung Book of Revelation. Ngayon, binabasa natin yung past, yung nakaraan. No? At kausap niya dito ang 7 churches in Asia. Ito ang mga salita ng Panginoong Jesucristo sa anghel ng iglesia ng Philadelphia. Sino po pinatutungkalan? Anghel. Sa ating kung ating pong pag-aaralan ng banal na kasulatan at binabasa niyo ang 7 churches, ang yung pong mga anghel na tinutukoy dyan ay yung mga pastor na tumatangan sa bawat church. Sino yung nagsasalita? Ito ang Panginoong Jesucristo. Sino kausap niya? Yung anghel at yung pastor na yun at yung anghel na yun ang nag-represent ng iglesia. Akala ni Felix Manalo sila ang anghel? Hindi pala ang mga pastor, no? At inakala niya siya lang ang sugo. So, yun po. Kung pag-aaralan niyo, pastor po ang tinutukoy ito. Kasi ang sabi niyo dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang mga salita ng Panginoon sa Kristo sa anghel ng iglesia. Isa sa itong iglesia sa Asia Minor. Na binigyan ko na sa kanilang mga gawain. Ang iglesia ng Philadelphia ay ang bukod tanging walang naging babala. Yung 1 out of 7, yung 6, may mga negative. Pero isa lang ito na walang negative. Puro positive ang sinabi ng Panginoon. Walang naging babala, kundi mag-push mga salita ng pagpapala at pagpupuri ang kanyang tinanggap. Ang iglesia ito, bagaman kakaunti lang ang lakas at kapangyarihan, ay naging tapat sa pagsunod sa turo ng salita ng Diyos
at hindi ikinalila ang pangalan ni Kristo. Nangangahulugan lamang na ang iglesyang ito ay lumalabog spiritual. Sa spiritual na kalagayan at nagpapatuloy sa kabila na ito ay may kinakasama mga bulaang Hudyo na nakikihalubilo sa kanila, ngunit ito ay kanila namang napagtagumpayan. Sa katunayan, ang isang komento sa Philadelphia, this is one comment for Philadelphia Church. It is the church that shows revival and spiritual advance. Ibig sabihin, lumalago ang panloob na relasyon niya sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga sa isang church. Hindi dami ng bilang ang tinitingnan ng Diyos dyan. Hindi yung yaman ng church. Hindi yung kanyang mga gusaling pangkalalaking itinatayo. Alam niyo kung ano mahalaga sa Panginoon? Kung paano ang relasyon ng iglesia iyon sa Diyos. At ito ang lumalagot sa iglesia ito, ang kanilang relasyon sa Panginoon. So, ating pong tunghayan ang mga pagpapala ng Diyos sa iglesyang nagpapatuloy at aktibo sa lahat ng gawain. Tingnan natin ang mga pagpapala ng Diyos sa mga iglesyang nagpapatuloy. When we say nagpapatuloy, the church is alive, the church is continuing to serve, even though mahirap ang buhay, kahit na siya ay may problema, kahit na siya ay may pinagdadaanan, ang iglesia ay nagpapatuloy. Ano ang pagpapala ng Diyos sa mga iglesia nagpapatuloy? Una sa lahat, ang iglesyang nagpapatuloy ay binibigyan ng Diyos ng maraming oportunidad. Yan. Opportunity. When we say opportunity, pagkakataon. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Even in our personal lives, if you are continuously serving the Lord, though you have many problems, though you have something that hinders you, pero hindi mo alintana ang mga ito at dahil gusto mo magpatuloy, God will always use you and He will give you an opportunity to serve Him more. Tingnan natin, ano sabi ng Panginoon? Pahayag chapter 3 verse 8. Narito, yan, kausap niya Philadelphia. Inilagay ko sa harapan mo ang isang pinto ang bukas na hindi mailalapat ng sinuna. The Lord says to Philadelphia Church, behold, I have opened to you a door that no one can be shut up. This is your door. Ano ba ang ibig sabihin niya? Ang isang pintuang bukas ay nangangahulugan ng maraming pagkakataon, oportunidad na maibahagi sa gawain ng Diyos ayon sa kagandahang loob niya. Isang malaking pagpapala na ang iglesia ay gagamitin ng Panginoon sa maraming pang gawain. Ewan ko ba naman, kung kailan tayo may problema, doon ang dami nating ginagawa. Kung kailan nasa kalagitnaan ka ng dapat gulong-gulo ka, dapat hindi mo malaman ang gawain, pero nakatutok pa rin tayo doon sa ating mga gagawin. Why? Because it is our opportunity to serve. It was given by God. Ano man ang mangyari, gaganapin yung mga gawain niyo. Kasi hodang sa ilalim tayo ng mag-service. Kahit sa ilalim ng kamatis, magsiserve tayo. Why? Hindi naman talaga yan ang punto ng Diyos eh.
Ang punto ng Diyos, ang papatuloy ka, nang sumasamba ka, naglilingkod ka. Yun yung tinitingnan ng Diyos. Hindi yung laki ng lugar mo, hindi yung laki ng yaman mo, hindi yung lahat ng mga bagay na ginagawa na pinagmamalaki mo pa sa Diyos. Yun ang pagpapala sa nagpapatuloy. Kung kayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, maraming oportunidad ang bubuksan ng Diyos para sa inyo. Minsan may nag-comment, alam mo, napansin ko, pastor na ito. Ito ang kino-comment niya, GBC. Alam mo yung mga member dyan na tumatakal? Sila yung, parang may nangyayari sa buhay. Sila yung mga nagpapatuloy na naglilingkod. Sila yung mga naging professional. Sila yung mga maraming nag-achieve. Napunan niya yun sa church. Kasi matagal na rin siya dito. Meron na siyang 5 church ngayon. Totoo po yun, mga kapatid. As long as you serve the Lord, He will give you more opportunity. Kasi yun po talaga ang buhay natin. Ang pagpapala ng Diyos ay laging binibigay doon sa mga gumagawa at nagpapatuloy. Kung maalaman nyo, patulad ng isang mabuting katiwala sa talanghaga ng talento. Sabi ng Diyos, ito mga talento, bibigay ko sa inyo ito o sa iyo 5, o sa iyo 3, o sa iyo 2, o ikaw 1. Palaguin niya yan. Aba, pinalago nila. Ay, ang isa, ayaw, tumigil na, ayaw na. Marami po talaga, hindi mo ayaw, no? Ayaw na magtrabaho, ayaw na kumilos, ayaw na makibalikan, ayaw na gawin ang mga gawain sa Panginoon. Anong gagawin niya? Tumitigil na yan. Sa isang tumitigil, wala nang buhay dyan. No, kahit na yung yumangon ng tao, hindi na gumagalaw yan. Bakit? Wala na, tapos na. So, ginawa yan, tinigil niya, tinago niya. At nung magsusulit na sila, binigay ng Diyos, at binigay ng mga, ito na po, ang 5, tumubo ng 5. Ang 3, tumubo ng 3. 2, tumubo ng 2. Ay, yung isa. Ibigalik lang niya sa Panginoon. Pinagalitan siya ng Panginoon. Mateo 25:28. Ito ang para sa iyo. Dahil hindi mo man lang itinuloy ang paglago ng aking pinagtiwala sa iyo, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Kita nyo, yung meron ng 10, nadagdagan pa siya ng 1 kasi nga nagpapatuloy siya. Yung merong 1 na dapat na palalaguhin niya, nawala pa. Sinong pinagpala? Yung nagpatuloy. Sapagkat ang bawat mayroon ay binigyan at siya ay magkakaroon ng sakana. Ngunit ang wala, yung ayaw na, pati ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya mga kapatid, kung ano ang pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, gamitin mo yan. Huwag niyong hayaang itigil. Sapagkat dyan, nagsisimula ang pagpapala at pag-asensyo ninyo sa buhay. That's it. Yan ang unang pagpapala sa mga iglesia nagpapatuloy sapagkat binibigyan sila ng Diyos ng maraming oportunidad. Ikalawa, ang iglesia nagpapatuloy ay binibigyang katarungan sa mga sumisira nito. Yan. Sa mundong ito, ang mga tao talaga walang natutuwa sa sino mang umaasenso. Reality yan. Mapapansin niyo pag nag-Facebook kayo, kapag nag-browse kayo, gusto niyo mag-comment, pero pinipigil nyo sa sarili nyo. Pag umaasenso, kalimitan sa tao, hindi masaya. Mas natutuwa pa sila pag nakikita nila yung tao, nagda-down, naghihirap, nagkakaproblema,
Sasabihin mo yan, ha! Nasabi ko na nga ba eh. Diba? Normal yan sa tao. Kahit nga Kristiyano, pero kaya mag-iingat tayo. Lalo wala na sa pagkakomenta natin. Tandaan po natin, mga Kristiyano po tayo. Ang Iglesia nagpapatuloy, binibigyan ng katarungan sa mga sumisira nito. Basahin natin, Pahayag chapter 3 verse 9. Sabi ng Panginoon sa Philadelphia, narito, ibinibigay sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila ay Hudyo at sila ay hindi, kundi na magpupulaanan. Marami kasi nagpapakakit. Sa church talaga, meron talaga mga ganun. Ano po? Narito, sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong paa at malamang ikaw ay aking pinipili. Ipinagtatanggol ng Panginoon ang kanyang mga anak laban sa mga umahamak at naninira sa iglesia. Hindi natin kailangan pagtanggol ang ating sarili, kundi bagkus ang Panginoon ang magtatanggol at magbibigay katarungan sa kanyang mga anak. Kung tayo pinagsasalitaan ng hindi maganda, huwag tayo magre-respa. Kung tayo hinahamak, huwag tayo sasagot. Nakikita lahat ng Panginoon niya. Sino ang magtatanggol sa atin? Mismo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya po ang gaganti para sa atin. Sabi nga ng Deuteronomy 32:35, ang paghiganti ay akin at kayo din ang gantimpala. Sa panahon na madudulas ang kanilang paa, sapagkat ang araw ng pagdadalita ay nalalapit at ang mga bagay na darating sa kanila ay nagmamadali. Whatever they say, hayaan lang natin. Whatever they do, hayaan lang po natin. Kung tayo naman ay hinahamak, ang Diyos na lang po ang magtatanggol sa atin. Number 3. Pangatlong pagpapala. Ang iglesyang nagpapatuloy ay iniingatan ng Panginoon sa panahon ng pagsubok. Ang iglesia po talaga, halos lahat naman dumadaan sa pagsubok. Walang nagsimulang malago na agad. Walang nagsimulang malaki na agad. Walang nagsimulang asenso na agad. Lahat yan dumadaan sa struggle. Sabi ng Pahayag 3:10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan. Sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Alam niyo, hindi kaila sa inyo, may nangyayari pagsubok sa sanlibutan ngayon. May nangyayari hindi natin kontrolado at hindi natin alam saan ito papunta. The same way noon, may pangyayari binabanggit na darating sa buong sanlibutan. Anong sabi ng Panginoon? Upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ano ang pangako ng Diyos? Ano man ang mangyari, nandoon ang kanyang pag-iingat sa iglesia. Sabi, yung church na yun, na nagpapatuloy pangangalagaan sa panahon ng pagsubok. Ang iglesia na nagpapatuloy sa gitna ng pagsubok ay ingatan naman ng Panginoong sa Kristo. Hindi siya liko upang hindi makita ang gawa at paglilingkod sa kalagitnaan man ng masamang panahon. So, meron talagang time na tinatawag na pinagdadaanan ng church na hindi maganda ang panahon. At sa panahon ngayon, maraming ililigligin, maraming manghihina, maraming panghihinawa, maraming madi-discourage.
Pero tandaan ninyo, ang nagpapatuloy ang siyang iingatan ng Panginoon. Anong sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang kayo'y nagsisipaglingkod kayo. So yun po ang pangatlong pagpapala ng Diyos sa mga iglesyang nagpapatuloy. Number 4. Ang iglesyang nagpapatuloy ay pinararangalan sa kanyang pagkakakilanlan. That is praises. Ano ba ang pagkakakilanlan natin? Mapapansin nyo ngayon, sa mga pangalan ng churches, may nagsasabi, di ba, may MCGI, nakalagay sa ilalim, cares. May mga ganun sila, di ba? Sa Limay Baptist Church, meron din yung pangalan doon sa nakalagay, Limay Baptist Church sa ilalim. The church that cares. Di ba may magano, may kabuntot na iyon ang label nila, iyon yung ipinapakilala nila. Ganyan yung mga uso pa nila mga initials na nila, tapos lalagyan ng care sa baba. Hindi po nakukuha yun sa salita. Yun po talaga ay makikita sa ginagawa. Kung totoo ang church na yun, nag-care. Ano ang sabi? Revelation, Pahayag 3:11. Ako'y dumarating. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Yan. Yung church